Ako nga pala si Pablito. Ngayon ay nasa abroad na ako, pero ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari pa noong bata pa ako sa probinsya namin. Lumaki ako sa isang maliit na nayon. Mahirap ang buhay namin. Ang tatay ko ay tricycle driver, at ang nanay ko naman ay nasa bahay lang. Tatlo kaming magkakapatid, at ako ang panganay. Sa totoo lang, hindi sapat ang kinikita ng tatay ko. Kaya bata pa lang ako, natuto na akong tumulong sa pamilya. Kahit anong pwede pagkakitaan, ginagawa ko. Kung may nagpapagawa sa kapitbahay, tumutulong ako kapalit ng kaunting pera. At kapag wala namang racket, pumupunta ako sa burol para mangolekta ng patay na kahoy. Ginagawa ko itong panggatong, at minsan ay binibente ko rin. Ganon ang buhay ko araw-araw. Simple, mahirap pero masaya. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang umaga, gaya ng nakasanayan, pumunta ako sa burol para maghanap ng patay na kahoy. Habang naglalakad ako, may napansin akong isang ibon. Itim ito, halos kahawig ng uwak. Pero may kakaiba, hindi ito makalipad. Naipit ang mga paa nito sa sanga ng puno. Pililit itong kumakawala, pero hindi niya magawa. Naawa ako, kaya nilapitan ko ito, at dahan-dahang tinanggal ang pagkakaipit ng mga paa nito. Pero pagkalaya niya, bigla itong nagbago. Sa harap mismo ng mga mata ko, ang ibon ay naging isang maliit na nilalang. Nasa 2 hanggang 3 talampakan ang taas. Maitim ang balat, may mahabang balbas, at kakaiba, halos nakakatakot, ang itsura nito. Ano ka ba? Huwag kang matakot sa akin, Pablito. Ako ay isang duwende. Matagal na kitang minamasdan, bilib din ako sa'yo, bata. Ganun po ba? Ngayon lang po ako nakakita ng nilalang na kagaya ninyo. Ano po ba ang maitulong ko sa inyo? Wala kang maitulong sa akin, Pablito. Pero ako, may maitutulong sa'yo. Makinig ka, nakita mo to? Ah, isang singsing. Tama ka, singsing ito, ibinibigay ko sa'yo. Kapag may gusto ka, pagkain, damit, kahit ano, kuskusin mo lang ang singsing sa daliri mo ng 3 beses. Lalabas lahat ng gusto mo sa harap mo. Hahaha, at kung pera ang gusto mo, hindi pera ang magagawa nito. Pero pwede kang manalo sa sugal, sa bang, kahit anong manok ang piliin mo, mananalo. Doon ka tumaya, para magkaroon ka ng pera. Ah, ganun po ba? Maraming salamat po. Pablito, paalala ko lang, huwag mong sobraan ang paggamit ng kapangyarihan ng singsing. Dahil lahat ng sobra, masama. Hahaha. Pag-uwi ko ng bahay, diretso ako sa silid ko. Hindi maalis sa isip ko ang singsing na ibinigay ng duwende. Sinubukan ko ito. Gusto ko ng rubber shoes. Walang nangyari. Natigilan ako. Ha? Bakit wala? Tanong ko sa sarili. Sinubukan ko ulit, mas malinaw na ang boses ko. Gusto ko ng rubber shoes. Wala pa rin. Napailing ako. Fake pala to. Sa labas ng silid, narinig ko ang sigaw ng kapatid ko, dilaw. Aksidente kong nasabi ang salitang dilaw. At bigla, may lumitaw na dilaw na rubber shoes sa harap ko. Nanlaki ang mata ko. Tutuo. Sinubukan ko ulit, nanginginig sa tuwa at kaba. Gusto ko ng puting rubber shoes. Bigla ring lumitaw sa harap ko. Doon ko napagtanto, kailangan malinaw at eksakto ang gusto. Napatawa ako sa sarili ko. Isinuot ko ang sapatos at lumabas ng bahay. Nasa bulsa ko ang singsing. Habang naglalakad ako, napadaan ako sa isang Cara Cruz. Normal lang iyon sa lugar namin, libangan ng mga K-bar angay, lalo na tuwing tanghali. May 2 piso akong barya kaya tinaya ko. Cross ba o Cara? Tinaya ko. Nanalo ako. Hindi ko akalain, ang 2 piso ko ay naging 180 pesos sa loob lang ng ilang sandali. Malaking halaga na iyon sa panahon na iyon. Dali-dali akong umuwi. May dala akong 5 kilo ng bigas at isda. Nagulat ang magulang ko. Saan mo nakuha ang pera? Tanong nila. Nagtrabaho po ako, sagot ko. Napansin pa ni tatay ang suot kong rubber shoes. Saan mo nakuha yan? Napulot ko lang po. Hindi ko sinabi ang totoo. Itinago ko ang singsing. At doon nagsimula ang lahat. Mula noon, naging kasanayan ko na ang magsugal. Madalas akong pumupunta sa kabilang nayon para maglaro, at kalaunan, naging libangan ko na rin ang sabang. Sa bawat uwi ko sa bahay, marami akong dalang pasalubong. Hindi na kami nahihirapan sa pagkain araw-araw. Unti-unting gumaan ang buhay namin. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi ko na rin naitago sa mga magulang ko ang tungkol sa makapangyarihang singsing. Sa umpisa, gulat na gulat sina nanay at tatay, lalo na nang ipakita ko sa kanila ang kapangyarihan nito. Pero hindi sila tumutol. Sa katunayan, si tatay pa ang sama-sama sa akin sa sabungan. Hindi nagtagal, tuluyan nang nagbago ang buhay namin. Nakapagpatayo kami ng malaking bahay. Nabili namin ang lupang tinitirhan namin. Nagkaroon kami ng 10 tricycle, kung dati si tatay ang nagpapasada, ngayon ay may mga driver na kami. Nakakatulong na rin kami sa mga kababayan namin. Nakabili rin kami ng palayan at niyugan. At para hindi gaanong mapansin ang bigla naming pagyaman, nagsimula kaming mag-alaga ng mga manok panabong.
Ginagamit namin iyon ni tatay sa sabang. Pero sa totoo lang, kahit anong lakas ng manok namin, ang panalo pa rin, ay galing sa hinihiling ko sa singsing. Dumating ang malaking derby sa kabilang bayan, at agad kaming sumali ni tatay dahil alam naming isa iyon sa pinakamalaking pagkakataon para kumita ng malaki. Maraming kilalang sabungero ang sasali roon, at napakalaki rin ang premyo para sa magiging kampyon. Kahit wala sa kondisyon ng mga manok namin, naglakas loob pa rin kaming sumali dahil sa kapangyarihan ng mahiwagang singsing. Isa pa, wala nang gustong kumalaban sa amin sa sarili naming bayan, kaya sa derby na lang namin nakita ang pagkakataon para masubukan ang lakas ng aming mga manok at kumita ng mas malaki. Pagdating namin sa sabungan, namangha ako sa laki ng cockpit arena. Napakaraming mayayamang tao ang naroon, at halatang malalaking pangalan sa subang ang mga kalahok. Isa sa mga nakalaban namin ay si Don Bosco, isang lalaking kilalang pinakamayaman sa buong lalawigan. Marami siyang negosyo, ngunit mas kilala siya ng mga tao bilang isang napakasakim at kinatatakutang tao. Hindi lamang siya mayaman, sobrang yaman niya. Sa 4 na manok na naisali namin, 3 na agad ang nanalo. Isang panalo na lang at magiging kampyon na kami. Ngunit sa kabilang panig, ganoon din si Don Bosco, 3 na rin ang panalo niya, at isang laban na lang ang kulang para sa kanya. Kaya sa huling laban ng championship, kami ang nagkatapat. Noong una, tinawanan lamang ni Don Bosco ang manok ko dahil payat ito at mukhang ordinaryong Bisaya lamang kumpara sa mamahalin niyang manok na halatang alaga sa magandang lahi. Malakas pa siyang sumigaw sa amin. Ano iyan? Bisayain lang iyan. Nang binitawan na ni tatay ang manok namin, agad itong naipit sa umpisa. Sunod-sunod ang palo at tuka ng kalabang manok. Halos mabuwal na ang manok ko sa dami ng sugat na tinanggap nito. Nagtatawanan na ang mga tao sa panig ni Don Bosco. Akala nilang tapos na ang laban. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na palo lamang ang pinakawalan ng manok ko. At agad na bumagsak ang manok ni Don Bosco. Patay. Biglang natahimik ang buong sabungan. Hindi makapaniwala ang lahat ng nanood sa nangyari. Napatalon kami sa tuwa dahil kami ang naging kampyon. At nang mapatingin ako kay Don Bosco, nakita ko ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Umuwi kami ng gabing iyon na dala ang malaking halaga ng perang napanalunan, hindi lang bilang panalo, kundi bilang mga bagong kinatatakutan sa mundo ng sabang. Dahil sa sunod-sunod naming panalo, lalo pang dumami ang aming ari-arian. Nakabili kami ng mga dagdag na lupa, nagkaroon ng 3 jeep na pampasada, at nakabili pa ako ng sariling hilingan ng palay. Sa loob lamang ng 3 taon mula nang ibigay sa akin ng itim na duwende ang makapangyarihang singsing, napakalaki ng ipinagbago ng buhay namin. Mula sa simpleng pamumuhay, naging sagana kami sa halos lahat ng bagay. Pero kasabay ng pagyaman namin, unti-unti ring nagbago ang ugali ko. Naging mademo ako sa mga kapitbahay namin. Kapag may lumalapit para humingi ng tulong, hindi ko na sila pinapansin. Sa isip ko palagi kong sinasabi, wala akong pakialam sa inyo. Kahit ang mga magulang ko, hindi ko na rin gaanong pinakikinggan. Kapag sinasaway nila ako, sumasagot pa ako sa kanila. Madalas kong sabihin, ako ang dahilan kung bakit naging masagana ang buhay natin. Ako ang dahilan kung bakit nandito ang lahat ng nakikita ninyo. Sa madaling salita, unti-unti akong naging mayabang. At kalaunan, naging sakam na rin ako. Wala na akong pinalalampas na subang. Kahit saan may laban, naroon ako. Ngunit hindi na si tatay ang kasama ko. Dahil dumating ang panahon na tumigil na siyang sumama sa akin. Nakikita niya ang pagbabago sa ugali ko. At marahil, natatakot na rin siya sa kung ano ang unti-unti kong nagiging pagkatao. Sa bawat sabang, iisang manok na lamang ang dinadala ko. At sa isang araw, ipinapalaban ko iyon ng 3 beses. Para bang hindi na mahalaga sa akin kung mapagod o masakta ng manok. Dahil para sa akin, hindi na ang manok ang tunay na lumalaban. Kundi ang kapangyarihan ng singsing na nasa daliri ko. Isang gabi, mahimbing ang tulog ko sa aking silid. Tahimik ang buong bahay nang bigla akong magising sa sunod-sunod na sigawan mula sa labas. Bago pa ako makabangon, biglang bumukas ang pintuan ng aking kwarto. 3 lalaki ang pumasok at marahas akong hinayla palabas, habang may nakatutok na baril sa akin. Wala akong nagawa kundi sumama sa kanila habang ako'y nanginginig sa takot. Dinala nila ako sa sala. Pagdating ko roon, mas lalo akong natigilan sa aking nakita.
Nakatayo si tatay at nanay sa isang tabi, nakatali ang mga kamay at halatang takot na takot. Sa kanilang gilid, naroon si Don Bosco, nakangisi habang pinagmamasdan ako. Sa paligid ng sala, may iba pa siyang mga tauhan, pawang armado ng baril at nakabantay sa bawat galaw namin. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Dahan-daang lumapit si Don Bosco sa akin, habang may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Bata, ano ba talaga ang sekreto mo? Bakit lagi kang nananalo sa sabang? Wala po akong sikreto. Biglang sumigaw si Don Bosco, galit na galit. Huwag mo akong niloloko. Bata, ayaw mong sabihin ang totoo. Tignan mo, papatayin ko ang mga magulang mo, pati ang mga kapatid mo. Natigilan ako, habang nanginginig, tinutukan niya ng baril ang ulo ng aking mga magulang, dahan-dahan siyang nagbilang. 1, 2, 3. Habang papalapit ang kamay niya sa gatilyo, sumigaw ako ng buong lakas. Huwag, sige na, sasabihin ko na po, ito po ang sekreto, ang makapangyarihang singsing. Sandaling tumahimik ang buong sala, ngumisi si Don Bosco. Aba, ito pala ang sekreto mo. Saan galing ang singsing na yan? Galing po ito sa itim na duwende, at anumang hilingin mo dito, natutupad. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Don Bosco, at sa isang iglap, Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng bahay. Binaril ni Don Bosco ang aking mga magulang. Hindi pa siya nakontento, binaril din niya ang dalawa kong kapatid. Hindi, sigaw ko sa gitna ng gulat at pagluha. Pagkatapos ng kaguluhan, tahimik silang umalis, kasama ang kanyang mga tauhan. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng sala, katabi ang bangkay ng aking buong pamilya. Napaupo ako, nanginginig, at tuluyang napahagulgol. Parang gumuho ang mundo ko. Habang umiiyak ako, sunod-sunod na bumabalik sa isip ko ang masasayang alaala. Ang mga araw na buo pa kami, nagtatawanan kahit kapos sa pagkain. At kasabay noon, ang masakit na katotohanan. Ang ugali kong nagbago, ang pagiging mayabang, sakam, at mapagmataas. Dahil sa yaman, dahil sa singsing, at dahil sa aking sariling kasakiman. Matapos mailibing ang aking buong pamilya, tuluyan nang gumuho ang mundo ko. Wala nang natira sa akin kundi matinding pagsisisi at ang alaala ng gabing iyon na kailanman ay hindi ko na mabubur sa aking isipan. Isa-isa kong ibinenta ang lahat ng aking ari-arian, ang rice mill, ang malawak na lupain, pati ang mga jeep na minsang naging simbolo ng aking kayamanan. Lahat ng mayroon ako ay ipinagbili ko. At ang halos lahat ng perang nakuha ko ay kusa kong ibinigay sa isang pribadong samahan na tumutulong sa mga tao sa oras ng kagipitan at nagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Sa madaling salita, ibinigay ko ito sa isang foundation, upang kahit papaano ay may kabutihang maidulot ang perang minsang naging dahilan ng pagkawasak ng buhay ko. Kaunti lamang ang itinira ko. Sapat lang para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral at makapagsimulang muli. Pagkatapos noon, pumunta ako sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Isang lugar na malayo sa nakaraan. Isang lugar na umaasa akong makakatulong para makalimutan ko ang lahat. Nagpalit din ako ng pangalan, dahil gusto kong ibaon ang dating ako. Ang lalaking nilamon ng kasakiman. Ngunit kahit gaano ako kalayo tumakbo, hindi ako kailanman nakatakas sa aking mga alaala. Sa bawat tahimik na gabi, bumabalik sa aking isipan ang mga sigaw. Ang mga putok ng baril, at ang huling tingin ng aking pamilya bago sila tuluyang mawala sa akin. Pinilit kong kalimutan, ngunit may mga sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon. Lumipas ang maraming taon, ngayon, nasa ibang bansa na ako. Dito na ako naninirahan kasama ang aking asawa at anak. Nagkaroon ako ng panibagong buhay, panibagong pangalan, panibagong pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na naiwan sa gabing iyon. Dahil natutunan ko sa huli na may mga bagay na kahit gaano kayaman ang isang tao, hindi na niya kailanman mababawi. At iyon ay ang pamilyang minsang nawala dahil sa sarili kong kasakiman. Sa isang mataong kalsada, makikita si Don Bosco, payat, gasgasan, at nakaupo habang namamaalamos. Maawa po kayo, palimos po. Pangkain lang po sana. Maawa po kayo sa matanda. Dumaan ang 3 tao at napatingin sa kanya. Di ba si Don Bosco yan? Dati, mayaman yan, di ba? Oo, minalas daw yan. Balita ko, lahat ng ari-arian at yaman ng taong yan bigla na lang nawala.
Grabe, paano nangyari yon? At ito pa ang mas matindi, balita noon, si Don Bosco raw ang salarin sa pagpatay sa buong pamilya ni Pablito. Si Pablito, kumusta na kaya siya ngayon? Sandaling katahimikan, lahat nagkatinginan, lumalayo habang si Don Bosco ay nananatiling nakaupo, tahimik, at walang natira kundi ang kahihiyan at paghihirap. May mga bagay na hindi kaya ipaliwanag ng sinsya. At tandaan mo, hindi lang tayo ang nagtitito. May mga nilalang tahimik sa dilim. Naghihintay. Kapag damdaman mo sila, huli na ang lahat. Dahil sa mundong ito, hindi ka kailanman nag-iisa. Kung gusto mo pang marinig ang mga kwentong kababalaghan, ipollow mo na kami sa TikTok at YouTube. Takasanti, Luwaga at Mutrahiya.